Napakasarap pagmasdan ng isang kabataan na nagtatapos sa kanyang pag-aaral. Ito ay isang inspirasyon at higit sa lahat ay isang halimbawa ng pagpapagal ng magulang na nagkaroon ng kaganapan sa kanyang minamahal. Jeremy R. Flores, may pangalan. Siya ay matatanggap ng mga pangalan. First place, Best Sport Session. Second place, Best Layout and Page Design. Overall champion, Best School Paper, Second Market English. Proud daddy talaga ang inyong lingkod, guys, habang pinagmamasdan ko ang aking anak na sinasabitan ng kanyang mama ng mga medalyang kanyang nakamit mula sa kanyang pagpapagal sa kanyang pag-aaral. At habang nangyayari ito, nasasabi ko sa sarili ko, worth it ang lahat ng aking paghihirap para may taguyod ang kanilang magandang edukasyon sa kanilang inaharap. First place, Best Feature Session. First place, Best Science Session. Second place, Best Proud daddy talaga ang inyong lingkod habang pinagmamasdan ko ang aking mag-ina na naglalakad mula sa stage na kanilang pinanggalingan. Lord, please proceed to the land. May mataas na karangalan. Gillian Andre N. Piok, may karangalan. Adonis Billy Gunay Jr., may mataas na karangalan. Siya ay matatanggap. At syempre pa, hindi rin naman patatalo ang aking dalaga sapagkat siya lang naman ay nagkamit ng isang pinakamataas na karangalan sa kanyang pagtatapos. Kaya napaka-proud daddy talaga ng inyong lingkod. At sa pagkakataong ito, ako naman ang magsasabit ng medalya para sa kanya. Aham! Well, ang taga-video ko nga lang naman ay ang aking commander na akala ay magre-reels kami. Ano ba yan? Hahay! Well, kung hindi nyo naman ay tatanong, guys, ay taon-taon talaga kaming nasa ibabaw ng stage tuwing magsasapit ang mga pagkilala at pagtatapos ng pag-aaral ng mga bata. Kapagkat ang mga batang ito ay sadyang may pagmamalaki mo pagdating sa akademya na kanilang pinapasukan. Sana all. So guys, tunghayan naman natin ang nakaka-inspire na speech ng isang nagtapos na may isang pinakamataas na karangalan din sa antas na ito upang sa ganun may magbigay ito ng inspirasyon sa bawat isa. Hindi lang ang pangarap at lalo nito. Maging katulad ng ibang bata. Palagi ko kasi iniisip na iba ako sa kanila. At sa maling paraan. Iba ako gumanaw. Iba ako magsalita. Iba ako magsalamuha. Sa isip ko noon, mali ito. Dahil kapag naliiba ka, napapansin ka. At ayaw na ayaw ko noong mapapansin. Pakiramdam mo kasi, may mali sa akin kapag gano'n. Pakiramdam ko, hindi iyon normal. At ang aking hindi ko lamang doon ay maging isang normal na bata. Para sa akin doon, ang definisyon ng pagiging katulad ng ibang bata, pagiging normal, ay ang paglako ko sa populasyon
school, nanatili ako nakatayo sa mga taong kasama ko. Takot na makita kung sino ako, kung anong kaya kong gawin, at kung anong kaya kong gawin. Ganyan naman, kahit gaano na tayo magtago sa ating hirap, sa ilalim ng kagalahan ng mga tao, sa labas ng paningin ng mga nagmamasid, mayroon at mayroon pa rin makakapansin sa atin. Mayroon at mayroon pa rin makakakita sa kung sino tayo, sa kung anong kaya natin gawin, at sa kung anong kaya natin gawin. Kaya naman, ang pagkakataon na makapagsalita tayo sa inyong harapan, at ang pagkakataon na makapagtapos sa high school, ay hindi naibigay sa aming match dahil sa aming sariling paghihirap at sariling kung hindi dahil sa paghihirap ng bawat individual na nabuhat at nagtulong sa aming magdaan ng pag-ubuto. Binubuo sa dalito ang pirapirasong pagsisikap at tiwala ng bawat tao na pansin ang pagkakaiba namin sa kanabihan at tulong sa amin na yakapin at pag-iwanan ito. Ang sandali ito ay naging posible dahil sa mga gulong ng aming match sa PHS na walang sawang hinintindi kami, tinuruan kami, at binigyan kami ng pagkakataon maging mas mabuti at mas magaling na mag-aaral. Para sa akin, ito ay si Marilyn, ang unang nakita potential ko sa larangan ng pananalisik. Si Miss Ika, na nagsilbing gawin sa research at tumulong bilang isang responsable at maalagang advisor na sobrang naging masyaga pagdating sa aming party. Sila mag-MJ at Sir Toby, na laging sinasabayan ang enerhiya ko at laging pinakikinggan ang bawat daldal ko habang nagtitrina. At syempre, si Maggie, na walang sawa akong tinuruan sa larangan ng pagsulat. Walang tugang ipinagkatiwala sa akin ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa organisasyon kahit pa isang taon pa lang akong naging parte nito. At buong puso akong yakap at punalagaan sa buong proseso ng pagtuturo sa akin. Si Maggie, na palaging isang proyekto ang tiwala at suporta mula sa bawat patimpalat na sinasalihan ko hanggang sa posibilidad ng mismo sandali ito. Si Maggie, ang aming napakaganda at napakasipaw na work immersion teacher na talagang ginabayan, dinalaw, at kinumusap kami sa aming mga sarili-sariling Kristino. Si Mang Joel, na kahit 96 na yung isang sinisili ng PPP, ay manibigan naman kami ng palugit para umabot at magpahina at hindi ang bigat ng aming mga ginagawa. Si Mang Malalagi, na hindi nila kayo pumasok sa aking klase na walang malagis na hindi sa kanilang mga ginagawa. Si Mang Blessing at Sir Raymond, na palaging pinipigyan talaga ang aming bawat partisipasyon sa klase gamit ang mga stars o chips kahit na minsan nililipad sila o kaya na may lomba. Si Mang Chusukan, na nagtsagang na sa akin ang bawat output ko kahit parang pangin ng person ko. At si Sir Alvin, na kahit natin ang kanyang subject, hindi pa rin nabigong po itong masaya at naka-end tayo dahil sa kanyang likas na masayahin at magdaan na pagkakao. Ang sandali ito ay naging posible dahil kay Ma'am Leila na hindi ako sinukuan sa unang pagsundo ko sa public speaking. Na gabi-gabi nagsasend sa akin ng mga maaaring maging gabay sa extemporary speech. Na patuloy na gumawa ng paraan para siguraduhin na tutulong ko na binuo ang isang public speaker na Rosa Mayor. Ang sandali ito ay naging posible dahil din sa administrasyon ng paaralan at sa mga teaching staff nito, lalong-lalo na rin po sa register office na tiniis at tinitindi ang pangungulin namin sa mga dokumento na kinakailangan namin para sa kolehiyo. Ang sandali ito ay naging posible dahil kay Government na nanatili sa aming gabi at walang sawang kinatibay ang aming mga loob sa bawat patimpalaan na aming sinalihan. At
At syempre, ang sandaling ito ay naging posible dahil kay Dr. Yolanda na binigyan kami ng pagkakataon na palawakin at ipakita ang kakayahan namin na sinuportahan kami sa bawat hakbang ng lambay namin sa aming buhay pag-aaral na tumayo bilang isang responsable at matatag na ina ng paaralan at naging mabuting pinatulog sa aming mga nagsipatapos ngayon. Ang sandaling ito ay naging posible dahil sa aming mga sariling kaibigan na walang sawang ilalap sa amin ang likas na karakitan ng aming namumutawang kaibigan. Para sa akin, ito ay si Farman na unang nagtiwala sa akin at sa ko, sila Liza, Yvonne, J.E., Michelle, Sarah, Anne, Erica, Isel, Benita, Charles, Ray, Jillian, Vera, at Joyce na hindi nagsawang paniwalaan ang kakayahan ko at mag-send ng long sweet messages o LSM sa tuwing nawawalan na ako ng kumpiyansa sa aking sarili. Hindi na wala sa tabi ko sa bawat pagsubok na tinakot ko. Ang sandaling ito ay may posible dahil kay Cassandra na wala ay may pinagpalamang ay hawak ng aking kamay at sinabayan ako ngayong pasan ang buong ito ng high school namin. Nakasaway ko na pinamon, umiyak at tumawa sa bawat problema ng nilalaan namin na literal nakasaway ko lumaki at magtapos. Ang sandaling ito ay naging posible dahil sa aming mga pamilya na sobra-sobra ang binigay na suporta at kanina sa amin. Para sa akin, ito ay si Mami Pettiful na lagi ako tinutulungan sa mga hitlaan ng activities ko. Si Mama Del na palagi ako nakakayaan makaligot sa mga burlon para sa mga departments ko. Si Papa, Mabush at Tito Shelo na hinakakita sinusundo ako sa paaralan. Si Mama na siyang nagtulad sa akin buwan sa araw-araw, pagpunihin ang pag-aaral at maging isang prosecudo at masipag na mag-aaral. Sina Ate Eliza, Ate Jay, Ate Alvana, Ate Aki, at Kuya Jay, na pinatawa ako sa tuwing pagbalula ako sa pag-aaral. Si Nanay, na araw-araw ako nilulutuan ng masarap na ugamaan, tanghalian at makulan. Si Tita Ryan, na kahit nasa ibang bansa, ay nagagawa ko na ako suportahan ng walang pagkaalinlan. Si Tita Mali at ang mga pinsan ko, Gian, Tantan, Kuya Joel, Ate Liti, Pia, at Ayen, na tinutulungan din ako sa tuwing may kinakakunan ako sa pag-aaral. At syempre, ang sandali ito ay imposible dahil sa aking mama na nagtrabaho sa ibang bansa para magpag-aaral niya. Nung walang kakabong pinatawag ako sa dahil ko ipapasok, nakagawa na naman ang solusyon sa tuwing may kailangan pag-aaral sa eskwela. Na araw-araw na dahil kayo ng yelo at tubig sa number ko, na walang sama sinasabi, proud ako sa inyo sa bawat tagumpayan na nakakama ko. Na pinagiging na ako ng kape sa tuwing nagpupunyan ako sa pag-review, na walang may peace na ibigay sa akin lahat ng pangangailangan ko upang pag-aaral ng mabuti at makamit ang pinakamataas na karangalan. At syempre, hindi sana, ang sandaling ito ay naging posible dahil sa buong kailangan na nakita at sinamahan kami sa pinakamababa at pinakamadaling na bahagi ng aming paghihirap at binigyan kami ng pinakamaliwanag at pinakamataas na tagumpay. Lahat ng ito ay naging posible dahil sa kanila. Sa pamamagitan ng mga taong ito, naiintindihan ko lang ang kagandahan ng pag-ibig nito ako at nadamdaman. Kapag natuko, wala akong mapalamang, natuwal ko lang ang pangarap ko. Una pa naman, katulad na rin pa ako ng ibang mga bata. Naiiba. Tayo lahat ay naiiba sa aking mga sariling paraan. Maaaring iba-iba tayong kalakasan at kahinaan, pagsusukan at kagalahan. Maaaring iba-iba tayong pamamaraan kung paano tayo natutulog
Walang nakakakahuliho, walang nakakahinga, walang mali. Muli, maligayang pagkatapos ko sa ating lahat. Maraming salamat sa Tarlac National High School ang punong natapalan ng mga kapyon at tanungan ng kahusayan at kagalingan. Maraming salamat po. At lalo pang nagpataas ng aking emosyon ang makita ko ang tagpong ito habang nagpapasalamat at yakap-yakap ng kanyang anak, ang kanyang magulang sa kanyang pagtatapos. Napakasarap damhin ang mga pagkakataon na kagaya nito na binibigyan tayo ng pasasalamat ng ating mga anak sa mga pagpapagal na ginawa natin. Kaya't lagi natin tatandaan, always choose to be happy and be courteous to others. And let the Lord God Almighty be the center of our lives.